sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang, Balu? It's almost 1 a.m. Sabi ni Manang Biring, wala naman kayong overtime sa office. Daddy, gumimik lang kami ng mga friends ko. Lagi ka na lang ganyan. Gumigimik kahit may pasok sa trabaho kinabukasan. Hindi mo ba naisip na masamang lagi ka nagpupuyat? Isa pa, baka mapabayaan mong trabaho mo dahil dyan sa ginagawa mo. Daddy, andok na ako eh. Next time ka na lang mag-sermon, okay? Good night. Ay, dumating ka na pala, Sir Manolo. Ang alaga nyo, Manang Biring, nasaan? Uwi na ba? Ay, oo, Sir, pero umalis uli eh. Sinundo ni Bernie. Sa labas daw sila maghahaponan. Ang lalaking yun na naman pala ang kasama niya. Sir, nobyo niya na kasi ang Bernie na yun eh. Hindi ko siya gusto para kay Balu. Tingin ko, hindi gagawa ng mabuti para sa anak ko. Yun din ho ang pakiramdam ko, Sir. Pero kapag sinabi natin yan sa kanya, siyak na hindi naman siya makikinig. Baka magalit pa nga. Madikas kasi ang ulo ng batang yan. Akala mo alam na niya ang lahat ng bagay sa buhay. Pero Sir, kailangan mo ng ebidensya upang mailayo mo si Malu sa lalaking yon. Nga pala, Sir, bakit hindi mo sabaybayan ang Bernie na yon? Hi, Malu. Yes, Jimmy? Pwede ba kitang ihatid mamaya? I'm sorry, pero hindi mo na ako maaaring hatid. Ha? Bakit naman? Sinagot ko na si Bernie. Ha? Malu, may asawa na siya. I know. You know, pero tinanggap mo pa rin. Hiwalay na sila. So wala nang problema. Naku, Malu, ano ka ba naman? Iba pa rin yung kaya kang pakasalan. Will you please stop it? Sinabi ko na sa'yo tungkol sa amin dahil akala ko magiging sport ka. Pero hindi pala. Okay lang. Malu, Pero hindi mo mapagbabago ang isip ko. So ano? Are you going with me tonight sa Tagaytay? Next time na lang, Bernie. Why? Malu nakapag-book na ako for us. May sakit ang daddy ko. Kaya hindi ako nakapagpaalam. Ayoko na maiwan siya sa ganung kalagayan. Your dad needs a doctor, not you. Kaya pwede mo siyang iwan. Bernie, lumaki akong kapag may sakit, hindi umaalis ang daddy ng bahay. Cancelled ang lahat ng appointment niya. At ako lang ang binabantayan niya. At gusto ko rin gawin yan sa kanya. Lalo na ngayon na may edad na siya. Kailan mo ako pagbibigyan? What do you mean? I want to be with you sa buong magdamag. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit hindi mo pa rin nilalayuan ang lalaki yon? Alam mo naman palang may pananagutan na siya. 2 years na silang hiwalay, Daddy. Kaya malaya na si Bernie. That's not enough. Hindi ka pa rin kayang pakasalan. Malu, ang gusto ko, yung mapaninindigan ka, yung pakakasalan ka. Daddy naman, kung magsalita kayo, parang hindi kayo nagmahal. Hindi masamang umibig, anak. Kung iyon ay sa tamang tao. Malulayuan mong lalaki yun.
Masisira lang ang buhay mo sa kanya. No, Daddy. Mahal ko siya. At hindi mo kami mapaghihiwalay. Hindi! Sinisiraan mo lang si Bernie, Jimmy, para ikaw ang tanggapin ko. Hindi ko siya sinisiraan. Totoo sinabi ko. Kitang-kita ko sila ng babaeng akbay niya. At nang maisakay niya yun doon sa taxi, hinalikan niya sa lips. Sila ni Bernie magkasama. Kapag hindi mo siya kasama. Tama na! Tumigil ka na! Malu, Hindi ako interesado marinig pa yung mga sasabihin mo. hindi ko gustong galitin ka. Pero kailangan malaman mo lahat eh. Niluloko ka lang ng lalaking mahal mo. Sabing tama na! Pareho kayo ng daddy ko. Pwede ba? Iwan mo na ako? Kanina ko pa tinatawagin si Bernie. Pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Jimmy? Na bukod sa akin, may iba pa si Bernie. Nababaero siya. Nakaka-stress. Mabuti pa. Tingnan ko lahat ng DVD ni Daddy. Baka meron doon na pwede kong paglibangan panoorin. Wala naman dito sa bahay ngayon si Daddy. Eto na ako sa DVD rack. Dami naman. Iisa-isa yung kong tingnan. Puro naman hindi ko type. Itong isang to. Ano kaya to? Ano to? Mommy's video? Video ito ni Mommy? Parang hindi ko pa ito alam Panunoorin ko nga. Ayan, nailagay ko na. I-open ko na. Si Mommy nga. At ang petsa nakalagay sa video for 2022. Kung ganun, naisip niya ng panahong ito, noon pang may sakit siya. Hello, anak. Malamang graduate ka na ng college kapag napanood mo ito. Pasensya na ha. Wala ako sa graduation mo. Talagang hanggang dito na lang ang buhay ko. Mami, Naniniwala ako na palaki kang mabuti ng iyong daddy. Dahil isa siyang mabuting ama at asawa. you're right, Mommy. Hindi na nga po nag-asawa pa si Daddy. Siguro ang ganda-ganda mo, lalo ngayon. At marami kang manliligaw. May gusto lang akong sabihin sa iyo, anak. Ingatan mo ang sarili mo para malinis mo itong maihandog sa iyong magiging asawa. Tulad ng ginawa ko sa daddy mo. Kung mahal ka naman ng lalaki, rerespetuhin ka niya. Na, sumasakit na naman ang ulo ko, anak. Huwag mong kalilimutan, ha? Huwag kang iibig sa may asawa. Huwag kang makipagrelasyon sa ganong lalaki. Huwag mong tapakan ang kapwa mo. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng para sa iyo. Mangyayari yun. Maniwala ka. O sige na, anak. Hirap na ako. Tandaan mo. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mami. Mahal na mahal din
Sabi mo nung huli tayong mag-usap, ngayon mo ako pagbibigyan. Ba't dito ka nagyaya sa park? May mahalaga tayong pag-uusapan, Bernie. We can talk about it in a motel. I'm sorry, Bernie. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. What? Malu, you said you love me. And you Tinatapos promised ko ng lahat sa atin. Kalimutan mo na ako. Malu. Nakinig ka rin pala sa daddy mo. No. Hindi si Daddy ang nakapagpabago ng isip ko. Si Mommy. Patay na siya, di ba? Sabi mo, 2 years old ka lang nang mamatay siya. Tama. Pero bago siya pumanaw, gumawa siya ng video message para sa akin. Para daw mapanood ko habang lumalaki ako. Napanood ko lahat yun. At alam mo, isa doon ang nagsasabing, ingatan ko ang pagkababae ko. Na huwag akong iibig sa may asawa. Naisip yan ni Mami. Kahit malubhan ang sakit niya. At napakabata ko pa noon. Siguro, talagang niloob ng Diyos na sabihin niya yon. Para pagdating ng ganitong panahon, mailigtas ako sa kapamakan. Malu, Kalimutan mo na ako, Bernie. At magbagong buhay ka na rin. Malu, anak, may sakit ka ba? O kaya may problema ka? Wala po. Lahat ng sinabi niya, Dad. Bakit niya naman po naitanong? Kasi ilang araw na namin napapansin na lagi kang maaga kung umuwi. Yun po ba? Hindi na po ako sumasama sa mga kaibigan ko na madalas gumimik. Ha? So, mas nakakatulog na po ako ng maayos ngayon. Good. At nakipag-break na po ako kay Bernie, Daddy. Talaga? Yes. Oh, Natauhan ako. Tama kayo, Dad. Ako nga ang talo. Kung ipagpapatuloy ko ang relasyon ko sa kanya. At ayoko pong masayang mga ginawa ni Mommy para lang mapayuhan ako. nakita mo ang video na ginawa niya bago siya namatay? Yes, Daddy. At nadama ko mula po sa mga video na yon ang pagmamahal niya sa akin. Na kahit hindi nabuo ang pamilya natin dahil wala na siya, ay naibigay pa rin ninyong dalawa sa akin ang buo ninyong pagmamahal. Totoo yun, anak. Isa lang ang hangad namin. Ang mabuting kapalaran para sa iyo. At mangyayari lang yun kung tatahakin mo ang tamang landas ng buhay. Mangyayari na po yun, Daddy. And I'm sorry Oh, sa mga katigasan po ng ulo ko. Masaya ako dahil hinahanap mo na ako ngayon. Malu, tuwing dadalawin kita dito sa inyo, lagi mo na akong pinakikiharapan. Hindi ka nagalit sa akin. Maayos ka naman dumadalaw. Kaya walang dahilan para tarayan kita. May gusto sana akong itanong Ano yun? tungkol sa inyo ni Bernie.
break na kami, Jimmy. Ako ang nakapag-break dahil natauhan na ako sa pagkakamali ko. Mas focused na ako ngayon sa trabaho ko. Salamat. Salamat naman. At salamat din. Kasama ka sa hindi nagsawang magpaalala sa akin. Yun nga lang, hindi ko pa rin matatanggap ang pag-ibig mo ngayon. Dahil kailangan ko pang pagalingin ang puso ko. Naunawaan ko yun. At ihintayin ko ang tamang panahon para sa atin. Naniniwala ako. Darating din yun. Sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagkakaroon ng mapagpatawad na puso na napulunan ng paghihiganti at puot? Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Amanda sa ating dulang sa kanyang panahon. Mang Matias? Inay? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo pagkakita mo kay Matias? Mabuti pa siguro, Amanda. Magpapaalam na ako. Bibisitahin ko rin ngayong araw na ito yung farm ko sa Batangas. Itik na raw sa bunga yung mga puno ko ng rambutan, kaya kailangan ng anihin. Naku naman. Sana isang araw maisama mo naman ako sa farm mo, Matias. Tiyak, ang sarap magbakasyon doon. Alam mo na, nakakasora din ang buhay dito sa Maynila. Sabihin mo lang kung kailan, para madaanan kita dito. Oh, talaga ba, Matias? Oo, sige. Talagang magpapaalam na ako. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, Amanda. Angie, alis na ako. Sige po, Mang Matias. Hoy, babae. Baka akala mo hindi ko nakita yung pagkalukot ng mukha mo kanina. Na madatnan mo kami magkahawa kamay ni Matias. Ano po ba kasi ang kailangan sa inyo ni Mang Matias, Inay? Natural! Kinukumusta ako. Sa tagal nga naman ang panahong pamamalagi niya sa Canada at hindi namin pagkikita. Aba, syempre, sabik na sabik din kami magkabalitaan. Lalo na at may maganda naman kami nakaraan. Ang anak ko, si Ramon, siyang tumatawag mula sa Jeddah. Hello, anak! Inay, Ay, kumusta? Ay, naku, lagi ko talagang inaabangan ang mga tawag mo. Na-delay na nga nang na-delay yung pag-uwi mo dahil dyan sa pandemya. Maayos naman po ang kalagayan ko dito, Inay. Baka nga hindi muna ako makauwi. Hindi dahil sa pandemya, kundi may bago akong project. May ospital kaming sisimulang itayo rito. Kasama ako sa mga Filipino engineer na mamamahala sa construction. Ibig palang sabihin, matatagalan ka pa riyan sa Jeddah, anak. 3 taon ang pinirmahan kong bagong kontrata, Inay. Hanggang matapos ang proyekto. Isa nga ho pala, may iba ako. Kumusta ang mag-ina ko? Hindi sinasagot ni Amanda mga tawag ko. Mulat sa pulang umalis ako sa Pilipinas, madalang kami magkausap. Binababaan agad ako ng telepono. Si Angie, madalas naman kami magkausap sa video chat sa messenger ng anak ko. Ay, kung tungkol kay Amanda, alam mo naman na hindi kami nagkikibuan yung asawa mo. Kaya, hindi rin kami nagkakausap tungkol sa mga bagay-bagay. Si Angie, madalas dito ang apo ko. Lalo na kapag hindi sila nagkakaunawa ang mag-ina. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang
Katulad yun ni Angie. Hindi rin niya ako magawang tanggapin at mahalin. Sasama po kayo kay Mang Matya sa farm niya sa Batangas, Nay? Oh, bakit nanlalaki ang mga mata mo? Masama bang magbakasyon naman ako? Yung bang hindi ko makikita yung pagbumukha mo? Na hindi ko maririnig yung boses mo? Dahil bawat araw nakasama kita sa bahay na ito, para ako nasa impyerno. Kung yung galit lang po ninyo sa akin ang dahilan, mauunawaan ko po yun. Pero yung pagsama po ninyo kay Mama Chas, ano pong ibig niyong ipakahulugan doon, Nay? Gusto mo marinig mula sa bibig ko ang totoo, ha? Pues, pagkaraan ng maraming taon, napatunayan namin ni Matias na mahal pa rin namin ang isa't isa. Kaya walang sino mo makapipigil sa mga nararamdaman namin. Inay? Wow! Napakalawak ng farm mo, Matias. Ang dami mong tanim na fruit-bearing trees. At ang hangin, sariwa. Pati huni ng mga ligaw na ibon, ang sarap sa pandinig. Pakiramdam ko tuloy, para ako nasa paraiso sa lugar na ito. Ang totoo, ang farm sarang ito ang sorpresa ko sa'yo. Pagkatapos sana ng ating kasal. Pero hindi na nga nangyari. Dahil dinukot niya ako isang araw bago ang ating kasal. Dinala sa isang lumang bodega at doon, paulit-ulit na pinagsamantalahan. Halos mabaliw ako sa kahanap sa inyo doon. Ginalugad ko ang lahat ng lugar, pero hindi ko kayo natagpuan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa dibdib ko ang puot sa ginawang pagyurak ni Ramon sa aking pagkalalaki. Angie, apo, mabuti pa pagkaluto ko nitong sotang hunsupe, dito ka na mag-almusal para may kasabay din akong kumain. O, sige na, maupo ka na dyan sa mesa. Sandali na lang ito. Hindi pa rin po bumabalik si Inay. Mula nung sumama kay Mang Matya sa Batangas. Ay, wala tayong magagawa sa mga desisyon ng nanay mo. Simulat sa Paul, wala siyang pinaninindigan kundi ang tigas ng kanyang kalooban. Bakit mo kasi sumulpot pa si Mang Matya sa buhay namin, Lola? At saka ano po bang gusto nilang palabasin ni Inay? Na itutuloy nila ang naging relasyon nila sa nakaraan? Kahit pa may mga pananagutan na sila? Ay, hindi ko rin alam po. Pero siguro, sa pagdaan ng mga araw sila rin yung makakasagot sa tanong na yan. Naniniwala pa rin akong may kamalayan pa rin sila sa buti at... Kuya Matias, Ay, ikaw pala, Densyo. Hindi ka pa rin natutulog? hindi pa kuya. Nakita kitang nakaupo rito sa ilalim ng puno kaya lumapit ako. Alam ko kuya, nadaram ako. May pumapag-abag sa'yo. Ayaw kong patalo sa konsensya ko, Densyo. Gusto ko pa rin magiganti kay Ramon. Nangagawin niya sa akin si Amanda. Sa asawa ko nasa Canada, na pinaniwala akong anak ko ang tinatala niya. Pero hindi pala. Gusto kong magiganti sa mga taong winasak ang buong pagkatao ko. Alam mo ba yun? Kuya, kapag itinuloy mo ang paghihiganti, isipin mo kung ilang kaluluwang magdurusa mula sa panig ni Amanda, mula sa panig niyong mag-asawa, 10 ng inyong mga anak na naghihintay pa rin ang pagbabalik mo sa Canada. At ano, Densyo?
lulunukin ko na lang ang pride ko sa mga nangyari. Hindi ko na ba hahanapan ng hustisya ang mga sakit ng loob na dinanas ko? Kami ni Amanda. Huwag niyo nang hayaang pati mga sarili niyo masaktan niyo. Dahil lamang sa sobrang galit na nararamdaman niyo ni Amanda. Huwag niyo nang hayaang lumalim pang mga sugat na nasa inyong mga puso. Sa huli, walang pinakamahirap kundi ang pagbabayad sa kalungkutan. Labing-8 taon, inay. Hindi pa ba sapat? Na mula nang isilan ninyo ako, idinamay niyo rin ako sa paghihiganti niyo kay Itay. Lumaki akong tutong na tira sa kalderong kinakain. Ang ulap ko kung hindi toyo, asin. Kapag may lagnat ako, namamaluktot na lang ako sa isang sulok sa panginginig. Nang makatapos ako ng grade 6, pinahinto niyo na ako mag-aral. Hanggang saan? At hanggang kailan ninyo ako pagmamalupit tayo, Nay? Adi, kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi matatapos ang paghihiganti ko sa inyo mag-ama. Sana, kung paghihiganti lang po ang layunin ninyo, sana nung pinagbubuntis pa lang ninyo ako, hindi niyo na ako binigyan ng karapatang mabuhay para maging ganap na ang paghihiganti ninyo. Binuhay kita bilang bahagi pa rin ng paghihiganti ko sa iyong ama. Gusto kong makita rin niya ang mga pagdurusa mo. Pinanagutan ni Itay ang pagkakasala niya sa inyo. Pinakasalan niya kayo, sinikap bigyan ng magandang buhay na kahit gusto niyang umuwi, ayaw niyo siyang pauwiin. Nagtitiis siya sa ibang bansa para pa rin sa inyong kapakanan. Huwag mo akong sumbatan! Dahil kahit kailan, hindi mo mauunawaan ang aking mga nararamdaman. Wagas ang pag-ibig sa inyo ni Itay, Inay. Maaaring naging mali ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Pero naroon ang katapatan. Pero kayo, madamot kayo sa pagpapatawad. Madamot kayo sa pangunawa. Kuya Matias, para kaninong sulat na ito? Para kay Amanda. Nasa sulat niya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Yan na kasi magiging huling komunikasyon namin. Ha? Oo. I-deactivate ko ng lahat ng account ko para hindi na kayo magkaroon pa ng pagkakataong mag-ausap. Kuya, natutuwa ako sa naging desisyon mo sa maagang pagbabalik sa Canada. Lalo pat, sabik na rin ang iyong mga anak na muli kayong makasama. Ano mga araw mula sa buwang ito? Mga anak na ang ate mo. Kailangan naroon ako para samahan siya. Namulat akong ano man ang naganap sa aming mga pagitan. Walang kinalaman ng dugong nasa kanyang sinapupunan. Tama ka, Matias. Huwag na natin gawing komplikado. Ba ang kausap mo sa cellphone? Opo, Inay. Akin na yung cellphone mo. Kakausapin ko siya. Opo, eto po, Inay, ang cellphone ko. Hello, Ramon? Oh, kumusta? Amanda, totoo ba? Totoo ba ang boses mong naririnig ko? O bakit? May iba pa bang boses ng Amanda sa buhay mo? Alam mong wala, Amanda. Alam mong sa buong buhay ko, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Hihintayin ko ang pag-uwi mo, Ramon, ha? Mamarkahan ko sa kalendaryo ang bawat buwan at taong lilipas. Habang hinihintay ko ang pagbabalik mo. Sa kanyang panahon,
kahit makabago na ang panahon ngayon, may mga tao pa ring madaling mapapaniwala ng kanyang kapwa. Nangahawak sa sinasabi nila kaysa sa sinasabi ng dakilang lumikha. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nemya sa ating dulang sa kanyang panahon. Totoo, Carling? Gusto mong pakasal na tayo? Oo, Nemya. Gusto ko makasama ka na habang buhay. Pwede na naman, hindi ba? Nasa tamang edad na tayo. May magandang trabaho at ipon. Oo nga. At 3 years na rin tayo mag-steady. Kung ganun, payag ka? Oo, payag na payag. Salamat, Nemya. Sasabihin ko kaagad kay Itay para makapaghanda na kami. At sabihin na rin natin ito kina Aling Edad at Mang Doro. Ako na lang ang magsasabi, Carling. Ha? Kasi parang may problema ngayon eh. Nagtatabog si Inay. Magpapakasal na kayo ni Carling, anak. Opo, Itay. Aba, maganda yan. Para makita pa namin at makargang magiging apo. Salamat po, Itay. Hindi! Ayoko! Anong? Tutol ako, Nemya. Inay naman. Bakit naman po? Oo nga. Ayoko sa lalaking yon. Hindi mo sinabi ko na sa'yo nung pa. Kaya nga gusto ko layuan mo siya. Pero ang tigas niyang kukote mo. Eh bakit ba bigla mo na lang inayawan si Carling Edad? Nung una naman, hindi ka ganyan sa binatang yon. Ay, basta ayoko sa kanya. Dahil paluluhain lamang niya ang ating anak. Ano? At iiwan, magiging anak nila. Inay, sobra naman ho kayo magbintang. Hindi bintang yon. Totoo yung sinabi ko. Kaya sundin mo ko. Kung ayaw mo maging sawi, layuan mo ang lalaking yon. O Carmen, maupo ka. Salamat ho, Aling Edad. Mabuti na dito kayo ngayon kasi kahapon wala kayo. Ay, pasensya na. May pinuntahan kasi ako nagpahula eh. Talagang hanggang ngayon, marami pa rin ang nagpapahula sa inyo, no? Ay, naku naman, oo. Alam kasi naman nila, mahusay ako manghuhula. Ano nga pala sadya mo? Magpapahula uli ako. Kasi mag-a-abroad yung asawa ko. Gusto kong malaman kung suswertihin ba siya doon. At saka kung dapat ko ba siyang payagan. Oo, sige. Sandali lang ha. Kukunin ko yung baraha ko. Carling, may problema ba kayo ni Nemya? Nag-aaway ba kayo? Hindi po, Itay. Mula naman po nang maging kami ni Nemya, bihira naman kayo magkatampuhan. Kung gano'n bakit malungkot ka nang dumating kanina? Kasi po sinabi ni Nemya na tutol daw po si Aling Edad na magpakasal kami. Ano? Oho. Bakit daw? Kasi paluluhain ko lang daw po si Nemya at saka iiwan. Pambihira yan si Dado. Pero parang alam ko na kung bakit nga nasabi yun. Alam niyo po? At mali. Na doon niya ibase ang magiging buhay niyo ni Nemya. Ano po kayang dahilan ni Aling Edad, Itay? Sigurado ka na gusto mong dito muna tayo sa park? Ayaw mo sa inyo na lang? Naku, pagdadabugan ka lang uli ni Inay, Carling. Dahil nga ang gusto niya, layuan na kita. Salamat na lang dahil pumayag si Mang Doro na ituloy natin ang pag-aayos sa mga kailangan natin para sa ating kasal. Alam ni Itay na mali si Inay. Hindi niya dapat idepende sa hula ang buhay natin. Kailan natin sasabihin sa kanya na magpapakasal pa rin tayo?
kahit tutol siya. Paghanda ng lahat at malapit na ang kasal natin. Ang mahalaga, alam ni Itay at ng parents mo ang mga hakbang natin. Oh, sige, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, Nemya. Patutunayan ko kay Aling Edad na mali ang hula ng kanyang baraha sa akin. O, anong sasabihin mo sa akin, Nemya? Inay, next week na po ang kasal namin ni Carling. Ano? Akala ko sinunod mo na ako at kaya hindi ko na nakikita rito sa bahay ang lalaking yon. Eh, hindi pa rin pala. So, ilog ka talaga. Edad! Edad! Ano? Bakit mo naman sinampal ang ating anak? Swail siya! Naglihim pa! Hindi. Pinayagan kong paghahanda nila. Ano? Oh, Pinagkaisahan niyo pala ako? Mali naman po kasi kayo na eh. Marami na akong hinulaan dito sa ating lugar. At kahit kailan, hindi pa pumaltos ang hula ko. Edad, sa Diyos ka dapat magtiwala. Hindi sa iyong baraha. Yung mga nangyari sa mga hinulaan mo, nagkataon lang yun. At maaari ding magkamali ang hula nyo, Nay. Oo. Kaya nga po hula dahil hindi tiyak. Tara na! Tumigil na kayo! Hindi yung... Kapag itunuloy mo ang pagpapakasal kay Kaling Nemya, hindi ako pupunta sa kasal niyo! Inay naman! Yan ang huwag mong gagawin, Edad. Huwag mo kaming ipahiya ng ating anak. Akong ama ng sambahayang ito. Kaya akong masusunod. Sa ayaw mo sa gusto mo, dadalo tayo sa kasal ni Nemya. Masaya ka ba, mahal? Sobrang masaya, Carling. Ikaw, maligaya ka ba? O, syempre naman. Dahil ngayon, kapiling ko ng babaeng pinakamamahal ko. Kahit na hindi ka kinibo ni Inay kanina, hindi ka galit? Hindi. Alam ko naman na kaya siya nagkakaganon. Dahil sa pag-aalala sa'yo. Dapat ko nalang unawain yun. Ang bait talaga ng mahal ko. Sana, hindi ka magbago. Talagang hindi. At gagawin nating sentro ng ating pag-asama ang Panginoong Diyos para magtagumpay tayo at manatiling maligaya. Salamat, Carling. Patutunayan natin kay Inay na ang hula hindi dapat napagsalikan ng kapalaran ng isang tao. Kayo pala, Aling Edad. Oh, Carmen, pinasyalan kita. Ay, papaano? Higit isang buwan nang hindi nagpapahula sa akin, ah. Dati, 2 beses sa isang linggo kung magpahula ka. Aling Edad. Uy, parang ang lungkot mo. May problema ka ba? Oh, kumusta na nga pala yung asawa mo? Sinunod mo ba yung sinabi ko na huwag mo siyang payagang mag-abroad? Oo. Dahil nga sabi niyo, nakita niyo sa baraha na magtataksil siya sa akin kapag nag-abroad. Oh, mabuti naman, sinunod mo ako. O ngayon, check na hindi na kayo magkakahiwalay ni Berting mo. Kaso, Buti ka pa nga eh. Sinunod mo yung hula ko. Samantalang sinemya ko, sinuway ako. Hindi siya naniniwala sa hula ko. Kaya kapag lumuha siya, kasalanan niya yun. Ako. Aling Edad, wala nang asawa ko. Patay na siya. Ano? Ha? Bakit? Na-hold up po. Pinatay ng mga hold upper. 2 linggo na ho siyang nakalibing. Kaya nagkahiwalay din kami. Abay, huwag ka magalit, Barang. Kung hindi man nagkatotoo yung hula kung mananalo ka sa loto nung nakaraang linggo. Abay, malaking halaga na talo sa akin. Dahil sinunod ko hula ninyo, Aling Edad. 30,000! Aba,
Kasalanan mo yun! Ay, bakit ka nagpatalo ng ganong kalaki? At ako pa may kasalanan? Nako, Alingidad! Pasalamat kayo at marunong pa akong gumalang sa matanda. Dahil kung hindi, sinugod ko na kayo dyan sa bahay ninyo. Wala kayong kwentang manguhula, buisit! Galit na galit. Pinatayan pa ako ng cellphone. Eh, siya nga ito nagpahula kung mananalo daw siya sa loto. At ayon sa hula mo, mananalo siya. Pero hindi nangyari. Ayun nga, 30 mil daw yung talo niya. Talagang magagalit sa iyo yun. Pero sa isang banda, may kasalanan din siya. Dahil ang hilig niyang maniwala sa hula mo. Turo naman! Mano nga magbago ka na, Dad? Iwan mo na yung panghuhula. Pati tuloy kapwa mo, napapahamak dahil sa ginagawa mo. Mahal, happy anniversary. Happy anniversary din, Carling. Ang bilis lumipas ng panahon, ano? Oo nga. Parang kailan lang, bagong kasal tayo. Ngayon 20 years na tayong kasal. At kasama ka pa rin namin ang dalawa nating anak. Maligayang namumuhay. Hindi natupad ang hula ni Inay. Dahil ang Panginoong Diyos ang ginawa nating sentro ng ating pagsasama. Saka hindi naman talaga totoo ang hula. At kung may natutupad man sa mga hula, nagkataon lang. Tulad nitong pandemic dumating. Hindi naman ito nahulaan ng mga mahuhusay ng mga manghuhula. Sabi nila, maganda ang taong 2020. Pero nagkamali silang lahat. Tama ka. Hanggang ngayon nga, may pandemic pa rin. At si Inay naman, tingin ko namulat na rin sa kanyang pagkakamali. Dahil matagal na siyang hindi nanghuhula. Sa kanyang panahon, hangad ng magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ngunit may pagkakataong dahil sa hirap ng buhay, ang kaangyaang hanap ng anak ay hindi maibigay. Ito ang naging karanasan ni Claire sa ating dunang sa kanyang panahon. Wow! Ang ganda ng damit at sapatos na suot mo, Claire. Pati bag. Talagang maganda, Ate Donna. At mahal pa. Sigurado. Bili na naman sa'yo ni Armando mga yan. Ano pa? Hindi ko naman mabibili mga ito Sa kita ko lang sa pabrika. Oh, tingnan mo itong relo, Bigay niya rin to. At expensive din. Sana naman tigilan mo na yung pagsasamantala doon sa mga nagiging nobyo mo. Pabili ka ng kung ano-ano sa kanila. Tapos iniiwan mo rin naman sila. Nakakasakit ka na ng damdamin. Ay, hindi totoo yan, ate, ha? Napapasaya ko nga sila Ano? Dahil sa mga nangyayari sa amin. Ano? Ibig mong sabihin, na ibigay mo ng sarili mo sa mga naging nobyo mo? Ito naman, gulat na gulat pa. Ito na ang uso ngayon. Pambihira ka. Mamaya magbuntis ka dyan sa ginagawa mo. Hindi mangyayari yon. Dahil marami ng paraan para hindi mabuntis ang babae. Kaya huwag kang mag-alala. Masaya ako, Claire. At nakasama kita dito sa Baguio kahit na mga 3 days lang. Siyempre, ako rin. Ngayon lang yata ako nakarating dito. Kaya lang, hindi kaya magalit ang parents mo sa'yo? Bakit naman sila magagalit? Hindi na ako bata.
Alam ko na ginagawa ko. At saka hindi naman kita lulukuhin. Handa akong paksalan ka, ha? Tsaka na lang natin pag-usapan yun. Ah. Halika, mamasyal pa tayo. Gusto ko makita ang lahat ng magagandang lugar dito. O, sige, sige. Ibili tuloy natin ang mga pasalubong ang pamilya mo. Thank you. Ang bait mo talaga. Dahil mahal na mahal kita. Oh, wag mo rin kalilimutan yung sinabi ko sa yung cellphone, ha? Dumating na ba ang kapatid mo? Opo, inay. Tulog na nga. Napagod doon sa haba ng biyahe mula Baguio. May mga pasalubong nga pala siya. Hindi naman kami interesado doon. Ang ibig namin ng tatay nyo, itigil niya ang masama niyang ginagawa. Ay nako, ilang beses ko na nga pinagsabihan pero ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Hindi naman kasi siya marunong makontento sa kinikita niya sa trabaho niya. Kaya ginagamit niya yung sarili niya upang matikman ang layaw. Nag-aalala na nga po ako. Baka mamaya mapahamak siya sa kanyang ginagawa. Idalangin na lamang natin siya na sana imulat siya sa kanyang pagkakamali bago mahuli ang lahat. Naku, ang dami naman tao dito. Saan pa kaya may bakanting table? Ayoko naman mag-lunch sa ibang restaurant. Mas masarap kasi ang pagkain dito eh. Excuse me. Naghahanap ka ba ng mauupuan? Oo. Ganun ba? Ayun ang place ko. Bakante doon. Wala kasi akong kasama. Doon ka na lang kumain. Ano kasi? Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan kaya nilapitan kita. Ako nga pala si Walter. Ikaw, anong pangalan mo? Ang gwapo, di ba? Di ba, Nay, ate? Oo, gwapo nga. Mukhang mayaman. Talagang mayaman siya, ate Donna. Ganda ng kotse niya eh. Siya ba madalas mong kausap sa cellphone? Opo, Nay. Sinagot ko na ho siya. Kaming dalawa na. Ang bilis naman. Kailan mo lang nakilala? Mabait si Walter, ate. At saka mahal namin ang isa't isa. Alam ko na sa kanya ang mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Kaya hindi ko na siya pinahirapan pa. Oh, paano si Armando? Tinapos ko na po ang lahat sa amin. Ha? O paano kung makakita ka ng higit kay Walter? Iiwan mo rin siya? Ay, hindi ah. Siya na talaga ang gusto ka, ate. Bata, gwapo, mabait, at mayaman. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Ano bang sasabihin mo sa akin, Voltaire? Ito naman, hindi mo na ako pinag-overtime sa pabrikang pinapasukan ko. Gusto kitang ipakilala sa daddy ko. Ha? Kailan? Ngayon sana. Ano? Ito naman, pampira ka naman. Binigla mo naman ako. Pasensya ka na. Pupunta kasi sa ibang bansa ang daddy ko. Magbabakasyon. Dahil na broken hearted siya. Kaya gusto ko bago siya umalis, makilala ka muna niya. Matanggap kaya niya ako? Mahirap lang ako. Hindi ka naman mukhang mahirap eh. Ang gaganda nga ng mga gamit mo. Ito naman. Siyempre, nagtatrabaho ako. Nagsisipag. Kaya nakakabili ako ng mga ito. Inaalis ko lang ang kaba mo. Don't worry. Mabait si daddy. Hindi siya matapobre. At payag siya kung saan ako magiging maligaya. Hi, Dad. Kasama ko na po ang girlfriend ko, si Claire. Claire, daddy ko. Ikaw? Ikaw ang girlfriend ng anak ko? Armando? Teka, magkakilala kayo, daddy? Kilala ko siya, Walter. Isa siyang masamang babae.
Daddy? Siyang babaeng humuthot sa akin. Ang sumugat sa aking damdamin. Claire, totoo ba ang sinabi ng daddy ko? Totoo ba? Walter, hindi ko alam na dati mo siya. Kung ganun, totoo nga. Pero mahal kita, Walter. No, At tapos ng lahat sa amin ng daddy mo. ang kapal ng mukha mo. Anak, palayasin mo siya dito. Hindi siya karapat dapat mahalin. Anak? Oh, bakit ka umiiyak? At nasaan ang nobyo mo? Bakit hindi ka na inihatid? Inay. Bakit ba? Ano ba nangyari? Nag-aaway ba kayo? Dinala po niya ako sa kanila. Ipinakilala sa daddy niya. At hindi ka natanggap ng daddy niya. Dahil mahirap tayo. Hindi po ako natanggap. Dahil ang daddy niya, si Armando pala. Ano? Galit na galit po sila mag-ama sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi namin? Na baka dahil sa banli mong ginagawa, masaktan ka, mapahamak. At nangyari na nga. Hindi ka kasi marunong makontento sa buhay na mayroon ka. Ano po ang gagawin ko, Nay? Ay, mahal na mahal ko po si Voltaire. Anak, ihanda mo na lamang ang iyong sarili at tatagan mo ang sarili mo sa anumang mangyayari. Hindi mo siya masisisi na kalimutan ka. Dahil sa ginawa mo sa kanyang ama. Inay, kumusta na po si Claire? Mababa na ang lagnat niya, anak. Mabuti naman po. Ilang araw din siya nagkasakit. Ginamdam niya ng labis ang paglayo sa kanya ni Voltaire. Hindi na siya tinawagan. Dapat din po maunawaan natin siya. Hindi talaga madaling tanggapin ang pangyayaring yun kina Claire at sa kanyang daddy. Sana maging aral na ito sa iyong kapatid. Claire, nakabihis ka. Oo, ate. Papasok na ako sa pabrika. Ilang linggo rin akong absent dun eh. Ayoko matanggal ako. Salamat naman. At mukhang maliwanag na ang isip mo. Alam ko namang akong nagkamali eh. Kaya siguro nangyari ito. Para mamulat ako. Kaya tinatanggap ko na. Anak, natutuwa kami sa narinig namin. Ang pagbabago mo talaga ang aming hangad. Patawarin niyo po ako, Inay. Itay. Sa hindi pagsunod sa mga pangaral ninyo. Dapat nagsikap na lang ako. Hindi ko sana sinapit ito. Malilimot mo rin ang iyong kabiguan, anak. Makakatagpo ka rin ng lalaking para sa iyo. Hingin mo lamang yun sa Diyos at makikita mo. Ibibigay niya yun sa tamang panahon. Sa kanyang panahon. May mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Noli sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace, Kuya Noli.
Aba, at mukhang nagka-crush ang bayaw ko kay Lucy, Noli. Swerte ni Lucy. Bihirang magkakrush tong si Charles eh. Puro pag-aaral nga inintindi nito eh, kaya nakagraduate ng maaga, nang walang nobya. Di gaya mo, no, kuya? 10-5 sa yung crush. Pati yung girlfriend mo. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun, ay mula nang pakasalan ko tong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Tama. Ang linamnam eh. Salamat, ha. Lagi na lang ikaw ang nagluluto ng hapunan natin. Eh kasi naman, Ate Grace, alam kong pagod na kayo ni Kuya Noli galing sa trabaho. At saka wala naman po ako masyadong gawa dito. Kaya okay lang, kahit ako na po yung magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Pinakakala mo, no? Kumusta na nga pala si JR? Ay, tulog po. Kaya nga po nakapagluto ako, ate. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, Itay. 1 buwan na rin po sa amin si Lucy. Paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba siya ng kaibigan mo? Ay, hindi po. Minsan po kasi, namili ako. Nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako. At nalaman ko na naghahanap siya ng trabaho. Kaya kinuha ko na ho siya. Oo, hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po. Pero mabait naman ho siya eh. Masipag at mapagkakatiwalaan. Sa 1 buwan niyang pagtatrabaho dito eh, wala naman ho kaming maipipintas sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya mahulog dyan ang asawa mo. Itay, nagbago na po si Noli. Pinatunayan niya sa akin yon. Sa loob ng 2 taon namin pagsasama. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito nang simula ng pagiging malapit niya sa akin. Kasi lagi na lang na akong iniiwasan kapag gusto kong makapagkwentuhan sa kanya. Dito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Oo, Aling Rita. Sigurado magugustuhan mo yun. Dadaling kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw. Dala ko na yung bata. Basta ha? Handa ako na rin yung pera. Sino kausap niya? At bakit ganun ang sinasabi niya? Nagbebenta ba siya ng bata? Nagkukulungan ako tungkol sa mga narinig ko sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yun kina kuya? Charles, Ah, parang malalim ang iniisip mo ah. ikaw pala, Kuya Noli. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip kaya ilapitan kita. May problema ka ba? Wala naman, Kuya. Huwag mong sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi. Nawala na nga ang crush ko sa kanya. Talaga ah. Siguro may nakita ka ng mas maganda. Wala naman. Basta kusa na lang na walang feelings ko. Hindi ka pa nga seryoso kung ganun. Siguro nga. Sige, Kuya. Matutulog na ako. Noli, gumising ka, Noli. Noli! Bakit ba, Grace? Alam tayong pasok ngayon sa office, ah. Tulog ba tayo? Si JR! Nawawala! Ha? Ano sinabi mo? Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising,
Noli. Hinanap ko sila ni Lucy sa labas. Nang makita ko wala sa kunan niya si JR. Pero wala sila sa labas. Ipinagtanong ko na rin sa mga kapitbahay pero hindi sila nakita. Si Charles, ginising mo ba siya? Yun na nga isa pa eh. Wala rin ang kapatid mo. Bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo, Lucy? Ito lang ang paraan, inay, para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli ang naging nobyo ni ate na nanloko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko yun sa diary ni ate. Kaya nang malaman ko, pinlano ko nang hanapin ng lalaking yun at ang pagganti sa kanya. Sana naman, anak. Kinalimutan mo na ang lahat. Wala rin namang mangyayari. Patay na ang ate mo. Hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinapit ni ate. Anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam ang lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo maipagbibiling pamangkin ko. Charles? Sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Parang awa mo na. Kunin mo na yung pamakin mo. Pero pag-iusap, huwag niyo ipabilang ko ang anak ko. Pero lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niya kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinabi ng kanyang ate. Mabuti na lang. Nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, kuya. Dahil na rin sa narinig ko mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo to, Noli. Kaya muntik nang nawala sa atin ang ating anak. Papaglaro ka kasi sa pag-ibig. Grace, alam mong nagbago na ako. Si Lucy, siya ang may kasalanan. Kaya dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat kayo makulong. Grace, Dahil ikaw ang may kasalanan. Kaya nagpakamatay ang kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, inay. Ikaw? naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy. At maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na mawala ang anak ko? Alam mo kasakit? Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay ang ate ko nung iwan mo. Napakasama mo. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm sorry. Alam ko, kahit magalit pa kami sa'yo, wala na rin namang mangyayari. Dahil wala nang anak. Ayoko na rin mabuhay ba kami ni inay sa galit. Kaya sige, pinatatawad ka na namin. Saan ka galing, Noli? Sinunod ko ng sinabi mo. Inalam ko ang punto ni Daisy. Nagpunta ako doon. At dinatnan ko doon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi na ako ng tawad sa kanila. At anong nangyari? Nagkapatawan kami, Grace. Kaya magaan ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit sa akin. Patawarin mo na rin ako.